Lumaki si Gilbert na simple lamang ang buhay. Anak siya ng isang jeepney driver at tendera sa palengke. Kaya bata pa lang ay natutunan na niyang magsikap para makaahon sa hirap. Hindi siya sanay sa marangyang pamumuhay, ngunit sanay siya sa pagod, sakripisyo at pangarap. Kaya nang makapagtapos siya ng kolehiyo sa kursong business management, buong puso niyang ipinangako sa sarili na hindi na siya babalik sa dati nilang kalagayan. Sa loob lamang ng ilang taon, napatunayan ni Gilbert ang kanyang galing. Naging empleyado siya sa isang kilalang kumpanya at mabilis na napansin ang kanyang mga nakatataas. Masipag siya, patalino, at higit sa lahat, determinado. Hindi siya pumapayag na pwede na. Kailangan laging perpekto ang kanyang trabaho. Dahil dito, sunod-sunod ang kanyang promosyon. Hanggang sa maging isa siya sa mga pinakabatang manager sa kumpanya. Ngunit kasabay ng kanyang pag-angat ay ang unti-unting pagbabago ng kanyang ugali. Naging istrikto si Gilbert, hindi lang sa trabaho, kung hindi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kapag may nagkamali, kahit maliit lang, agad niya itong pinapansin. Minsan, hindi niya na napapansin na nakakasakit na pala siya ng damdamin. Para sa kanya, bahagi lamang iyon ng pagiging profesional. Kung hindi mo kayang gawin ng maayos ang trabaho mo, mas mabuti pang huwag mo na lamang gawin. Madalas niyang sabihin sa kanyang mga tauhan. Sa isip ni Gilbert, wala siyang ginagawang mali. Para sa kanya, ang tagumpay ay bunga ng disiplina at pagiging mahigpit, lalo na sa mga mas mababa sa kanya ang posisyon. Sa parehong kumpanya rin niya nakilala si Stella. Si Stella ay kabaliktaran niya. Anak ito ng may-ari ng kumpanya. Lumaki sa komportable at marangyang buhay, ngunit nanatiling mabait, mapagpakumbaba at magalang sa lahat, maging sa janitor o security guard. Sa unang tingin, parang magkaibang mundo sila. Ngunit marahil dahil sa sipag at determinasyon ni Gilbert, humanga si Stella sa kanya. Unti-unti silang naging malapit hanggang sa mauwi sa isang relasyon. Hindi naging madali sa umpisa ang pagtanggap ng pamilya ni Stella kay Gilbert. Alam nilang hindi ito galing sa mayamang pamilya at isa lamang siyang empleyado ng kanilang kumpanya. Ngunit nakita nila ang kanyang potensyal at dedikasyon sa trabaho. Kaya't kalaunan ay tinanggap rin nila siya. Lalo na't nakikita nilang masaya ang kanilang anak. Para kay Gilbert, malaking bagay iyon. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito, madalas niyang sabihin sa sarili. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon ay may isang lihim na takot. Ang muling maging mahirap. Kaya ginawa niya ang lahat para mapanatili ang kanyang posisyon at imahe. Hanggang sa dumating ang isang pagkakataon na magpapakita kung sino talaga siya. Isang araw, ipinatawag siya ng top management. Gilbert, ikaw ang magiging main organizer ng anniversary event ng kumpanya, sabi ng isa sa mga executive. Nabigla siya, ngunit agad rin siyang napangiti. Thank you sir, I won't disappoint you. Alam niyang hindi lang ito basta event. Ito na ang pagkakataon niyang patunayan sa pamilya ni Stella na karapat-dapat siya, hindi lang bilang empleyado, kung hindi bilang taong pwedeng maging bahagi ng kanilang mundo. Gagawin ko itong perpekto, bulong niya sa sarili habang papalabas ng opisina. Ngunit hindi niya alam, sa kanyang hangaring maging perpekto ang lahat, unti-unti na pala niyang nakakalimutan ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa tagumpay. Ito ay ang pagiging tao. Mula nang itinalaga si Gilbert bilang main organizer ng anniversary event ng kumpanya, halos hindi na siya mapakali. Araw at gabi niyang iniisip ang bawat detalye. Mula sa program flow, ilaw, sounds, hanggang sa ayos ng mga mesa at pagkain. Para sa kanya, hindi ito basta selebrasyon lamang.
Isa itong pagkakataon para patunayan ang kanyang halaga. Hindi lang bilang empleyado, kung hindi bilang taong karapat-dapat mapabilang sa pamilya ni Stella. Walang dapat na pumalya, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Halos araw-araw ay may meeting siya kasama ang iba't ibang team. Logistics, design, technical, at catering. Lahat sila ay nakaramdam ng pressure sa kanya. Hindi siya madaling masiyahan. Hindi pantay ang alignment ng backdrop. Sabi niya isang araw, habang nakakunot ang noo. Sir, pwede pa po naming ayusin. Pwede? Hindi pwede ang pwede na. Kailangan sigurado. Putol niya kaagad, dahilan para mapayuko ang kausap. Hindi niya namalayang unti-unti nang bumibigat ang loob ng mga taong katrabaho niya. Para kay Gilbert, ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin. Ngunit para sa iba, nagsisimula na siyang maging sobra. Isang linggo bago ang event, ipinakilala sa kanya ang catering team. Gilbert, sila ang hawak ng catering sa event, sabi ng coordinator. Kamag-anak sila ng pamilya ni Ma'am Stella. Agad na naging mas maingat si Gilbert. Alam niyang mahalaga ang catering. Isa ito sa mga unang napapansin ng bisita. Lumapit siya sa team at isa-isang tinignan ng kanilang setup plan. Siguraduhin yung maayos ang presentation. Ayaw kong may kalat o mali sa arrangement. Seryoso niyang bilin. Opo sir, sagot ng isa sa staff. Ngunit kahit maayos ang pakikitungo niya sa kanila sa umpisa, hindi pa rin nawala sa kanya ang pagiging mapuna. Sa mga sumunod na araw, lagi siyang may nakikitang mali. Kulang ang serving ng utensils dito. Hindi bagay ang kulay ng tablecloth. Bakit parang hindi fresh ang garnish na ito? Unti-unting naramdaman ng catering team ang kanyang pagiging istrikto. May ilan na napapabulong na lamang kapag nakatalikod siya. Grabe naman si sir. Parang wala na tayong ginawang tama. Ngunit walang pakialam si Gilbert. Sa isip niya, mas mabuti nang maging mahigpit kaysa pumalpak sa event. Hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay na okasyon. Maaga pa lamang ay nasa venue na si Gilbert. Tahimik pa ang paligid, ngunit ramdam na ang tensyon sa hangin. Isa-isang dumating ang mga staff at agad niyang sinimula ng pag-iikot. Sinuri niya ang stage, inayos ang lighting, tinignan ang registration area. At nang makarating siya sa buffet section, mas lalo siyang naging mapanuri. Siguraduhin ninyong kompleto ang lahat bago dumating ang mga bisita, sabi niya sa catering staff. Opo sir, inaayos na po namin. Hindi pa rin siya nakontento. Isa-isa niyang kinek ang bawat plato, baso at kubyertos. Kahit ang mga maliliit na fingerprints sa baso ay napapansin niya. Sa sobrang pagiging mitikuloso, halos wala nang nakaligtas sa kanyang mata. Lumipas ang ilang oras at patuloy pa rin ang kanyang pag-iikot. Pawis na ang kanyang noo, ngunit hindi siya nagpapahinga. Kailangang perpekto. Kailangang walang mali. Kailangang mapatunayan niyang karapat-dapat siya. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iinspeksyon, isang biglaang pangyayari ang yumanig sa kanyang kontrol. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa likod ng buffet table. May kumalabog, may nabasag. Agad na napalingon si Gilbert. Nanlaki ang kanyang mga mata. Anong nangyari doon? Mariin niyang tanong. Sabay lakad ng mabilis papunta sa pinanggalingan ng ingay. At sa kanyang paglapit, doon niya pala makikita ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Isang pangyayaring magpapabago sa lahat. Mabilis ang mga hakbang ni Gilbert habang papunta sa likod ng buffet table. Halos kumabog ang dibdib niya sa inis at kaba. Sa dami ng kanyang pinagdaanan para lamang maihanda ang event na ito, hindi niya matanggap na may ganitong aberya pa sa mismong araw ng programa. Pagdating niya sa pinanggalingan ng ingay, bumungat sa kanya ang basag na mga plato na nakakalat sa sahig. May ilang staff na natulala. Hindi malaman ang kanilang gagawin. Sa gitna ng eksena ay may isang matandang lalaki
Tila nanginginig pa ang mga kamay habang nakatingin sa mga nabasag. Pasensya na po. Nadulas lang po kasi. Mahinang paliwanag ng matanda. Ngunit hindi na yun pinakinggan ni Gilbert. Ano bang ginagawa niyo ha? Malakas niyang sabi. Dahilan para mapatingin ang lahat sa kanya. Hindi ba kayo nag-iingat? Ilang beses ko nang sinabi na maging maayos kayo sa trabaho. Napaatras ang ibang staff. Tahimik ang paligid. Maliban sa mabigat na paghinga ni Gilbert. Lumapit siya sa matandang lalaki. Puno ng galit ang kanyang mukha. Alam mo bang importante ang event na ito ha? Hindi ito simpleng handaan lang. Isang malaking kumpanya ang harap sa mga bisita ngayon. Tapos ganito ang gagawin nyo? Sunod-sunod niyang salita. Pasensya na talaga, iho. Hindi ko sinasadya. Muli nitong sabi. Nanginginig ang boses. Ngunit lalo lamang uminit ang ulo ni Gilbert. Kung hindi nyo kayang gawin ng maayos ang trabaho ninyo, mas mabuti pang wag na lamang kayo magtrabaho. Mariin niyang sabi. Halos hindi na iniisip kung sino ang kausap niya. Napayuko ang matanda. Tila napahiya sa harap ng lahat. Ang ibang staff ay nagkatinginan. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. May ilan na gustong magsalita. Ngunit walang lakas ng loob na sumingit. Para kay Gilbert, tama lamang ang kanyang ginagawa. Sa isip niya, responsibilidad niyang siguraduhin na walang sablay. Kahit pa kailangan niyang magalit. Ngunit sa likod ng kanyang matigas na pananalita, hindi niya napansin ang unti-unting pagbabago ng tingin ng mga tao sa kanya. Hindi na ito paghanga, kung hindi takot at pagkadismaya. Habang patuloy siyang nagsasalita, hindi niya napansin ang isang taong papalapit mula sa likuran. Si Stella. Kadarating lamang niya sa venue at agad niyang napansin ang kaguluhan sa may buffet area. Nag-aalala. Dali-dali siyang lumapit. Anong nangyayari dito? Tanong niya sa isa sa mga staff. Hindi kaagad nakasagot ang tinanong. Sa halip, itinuro nito ang direksyon kung saan naroon si Gilbert at ang matandang lalaki. Nang makita ni Stella ang eksena, ang kanyang nobyo na galit at ang matandang tila napapahiya, agad siyang kinabahan. Gilbert? Mahina niyang tawag habang papalapit. Ngunit hindi siya narinig ng binata. Patuloy pa rin ito sa panenermon. Hindi ko kayo binabayaran para magkamali. Konting disiplina naman dyan oh. Doon na tuluyang lumapit si Stella. Mas mabilis na ang kanyang hakbang. At sa sandaling iyon, magsasalubong ang dalawang mundong matagal nang magkaiba. Ang mundong pinipilit abutin ni Gilbert at ang mundong kinalakihan ni Stella. Isang sandali na magbubunyag ng katotohanan at isang pagkakamali na hindi na mababawi pa. Wala kang kwentang matanda ka. At bakit ka ba nandito ha? Imbes na magtrabaho ka, dapat tong ka na lang sa bahay nyo. Gilbert, tama na. Biglang sabi ni Stella. Naputol ang mga salitang lalabas pa sana sa bibig ni Gilbert nang marinig niya ang boses ni Stella. Napalingon siya. At sa isang iglap ay nawala ang init ng kanyang ulo. Napalitan ito ng kaba. Papunta si Stella sa kanyang direksyon. Baka sa mukha ang pag-aalala. Ngunit hindi yun para sa kanya. Diretso itong lumapit sa matandang lalaki. Lo, okay lang po ba kayo? Ano po bang nangyari? Parang biglang tumigil ang mundo ni Gilbert. Lo? Bahina niyang bulong sa sarili. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa matanda. Ang lalaking kanina lamang ay pinagsasalitaan niya ng hindi maganda. Ang lalaking hindi niya pinakinggan ay ang lolo pala ng kanyang nobya. Dahil doon ay napaatras siya. Tila nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Pasensya na apo, nadulas lang ako. Sagot ng matanda habang pilit nang umingiti. Kahit halatang nahihiya. Okay lang po, Lolo. Huwag po kayong mag-alala. Malumanay na sabi ni Stella habang hinahawakan ang kamay nito. May sugat po ba kayo, Lo? Umiling ang matanda. Tahimik ang paligid. Lahat ay nakatingin na kay Gilbert ngayon.
Ramdam niya ang bigat ng bawat tingin. Hindi na ito paghanga, kung hindi paghusga. Stella, hindi ko alam. Nauutal niyang sabi. Ngunit hindi pa siya natatapos nang harapin siya ni Stella. Ang dating malambing nitong mga mata ay napalitan ng lungkot at pagkadismaya. Ganito ka pala, Gilbert? Mahinahon ngunit matalim ang kanyang tanong. Hindi ka agad nakapagsalita si Gilbert. Pakaramdam niya ay nanunuyo ang kanyang lalamunan. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam. Hindi ko alam na. Hindi mo na kailangan malaman kung sino siya para tratuhin siya ng maayos. Putol ni Stella. Mas lalong yumuko si Gilbert. Paano pala kung totoong mahirap lang ang lolo ko? Dugtong ni Stella. Bahagyang nanginginig ang boses. Di mas grabe pa sana ang tratong ibibigay mo sa kanya o sa kanila. Parang kutsilyong tumusok sa dibdib ni Gilbert ang mga salitang iyon. Wala siyang maisagot. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may katotohanan ng sinabi ni Stella. Sa dami ng beses nang pinagalitan niya ang mga tauhan, sa dami ng beses na minaliit niya ang pagkakamali ng iba, hindi niya kailanman naisip kung ano ang nararamdaman ng mga ito. Tahimik na tumayo si Stella at inalalayan ang kanyang lolo palayo sa lugar. Magpahinga po muna kayo, Lo. Malumanay niyang sabi. Habang papalayo sila, hindi man lamang siya nilingon ni Stella. At yon ang mas masakit para kay Gilbert. Unti-unting nagkabulungan ang mga tao sa paligid. Hindi na maikakaila ang nangyari. Ang eksenang iyon, ang kanyang galit, ang kanyang mga salita, at ang kanyang pagmamataas, ay nasaksihan ng marami. Hindi nagtagal, kumalat ang balita. Mula sa mga staff, hanggang sa mga coordinators, hanggang sa mga taong may koneksyon sa pamilya ni Stella. At bago pa man magsimula ang programa, nasira na ang imahe na pilit na binubuo ni Gilbert. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng venue. Tahimik, hindi makagalaw, hindi makapaniwala. Sa isang iglap, ang lahat ng pinaghirapan niyang patunayan ay tila naglaho. At ngayon, wala na siyang ibang maramdaman kung hindi isang mabigat na katotohanan na ang pinakamalaking pagkakamali niya ay hindi ang pagkabasag ng mga plato, kung hindi ang pagbabasag niya ng respeto sa kapwa niya tao. Hindi pa man tuluyang nagsisimula ang programa, ay ramdam na ang bigat ng hangin sa buong venue. Kahit pilit na ipinagpapatuloy ang paghahanda, may tensyon na hindi maitatago. Ang mga bulungan ay kumalat na para bang apoy. Ang nangyari sa buffet area ay hindi nalingid sa kaalaman ng karamihan. Si Gilbert ay nanatiling tahimik sa gilid, pilit na inaayos ang sarili. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maibalik ang kumpiyansa na dati niyang taglay. Bawat taong dumaraan sa harapan niya ay tila may ibang tingin. Hindi na respeto, kung hindi pagdududa. Hindi nagtagal, may lumapit sa kanya. Gilbert, pinapatawag ka sa conference room, sabi ng isa sa mga senior staff. Alam na niya kung ano ang ibig sabihin nito. Mabigat ang kanyang mga hakbang habang papunta roon. Sa bawat yapak, ramdam niya ang bigat ng kanyang pagkakamali. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang mga magulang ni Stella, kasama ang ilan pang miyembro ng pamilya, kabilang na ang may-ari ng catering. Naroon din si Stella, tahimik na nakaupo sa gilid. Hindi man lamang siya tinignan. Umupo ka, malamig na sabi ng ama ni Stella. Sumunod si Gilbert, ngunit hindi niya magawang tumingin ng diretso sa kanila. Ilang segundong katahimikan ang lumipas bago nagsalita ang ina ni Stella. Alam mo ba kung gaano kabigat ang ginawa mo ngayon? Ma'am, sir, humingi po ako ng paumanhin. Mahina niyang sagot, ngunit hindi iyon sapat. Tinanggap ka namin bilang nobyo ni Stella, kahit isa ka lang hamak na empleyado. Diretsa ang sabi ng ama ni Stella. Pero bakit ganun mo tratuhin ng mga mabababang empleyado? Parang bumigat ang dibdib ni Gilbert sa mga salitang iyon. Hindi namin tinitignan ang estado ng tao, Gilbert. Dagdag ng ina ni Stella.
Kung hindi ang kanilang pag-uugali, yun ang hindi namin kayang palampasin. Tahimik lang si Stella, ngunit halata ang lungkot sa kanyang mukha. Sumingit ang kamag-anak nilang may-ari ng catering. Hindi lang empleyado ang sinigawan mo, mariin itong sabi. Matanda pa, at higit sa lahat, pamilya namin. Kung ganito ka sa harap ng maraming tao, paano pa kaya kapag wala nang nakakakita? Napayoko si Gilbert. Hindi niya maipagtanggol ang kanyang sarili dahil alam niyang tama sila. Hindi namin gustong mapangasawa ng anak namin ang isang katulad mong mata pobre. Tuluyang sambit ng ama ni Stella. Parang tuluyang gumuho ang mundo ni Gilbert ng mga sandaling iyon. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makagalaw. Dahan-dahang tumayo si Stella. Saglit siyang tumingin kay Gilbert. Isang tingin na puno ng sakit at pagkadismaya. Hindi ito ang taong minahal ko, mahina niyang sabi. At yun na ang pinakamasakit na narinig ni Gilbert. Wala nang sigaw, wala nang galit, kung hindi purong katotohanan. Matapos ang pag-uusap, isa-isang lumabas ang mga nasa loob ng silid. Naiwan si Gilbert na mag-isa, hawak ang sarili niyang pagkakamali. Sa labas, tuloy pa rin ang event. Ngunit para kay Gilbert, tapos na ang lahat. Unti-unti niyang naramdaman ang pagkawala ng lahat ng pinaghirapan niya. Ang tiwala ng pamilya ni Stella, ang respeto ng mga tao sa kumpanya, at higit sa lahat, ang relasyon na akala niya ay matatag. At sa pagkakataong iyon, malinaw na sa kanya, hindi lang isang event ang nasira, kung hindi ang imahe ng taong pilit niyang binuo. At ang mas masakit pa, sarili niya mismo ang sumira nito. Matapos ang gabing iyon, nagbago ang lahat para kay Gilbert. Pagpasok pa lamang niya sa opisina kinabukasan, ramdam niya na kaagad ang kakaibang katahimikan. Dati, may mga bumabati sa kanya. May lumalapit para magtanong o mag-report. Ngunit ngayon, iwas na ang mga tingin ng kanyang mga kasamahan. May ilan na nagbubulungan kapag napapadaan siya. Hindi na siya ang dating hinahangaan. Isa na siyang paalala ng kung papaanong bumagsak ang isang taong mataas ang tingin sa sarili. Pumasok siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Doon niya piniling manatili. Halos buong araw, wala siyang ganang makipag-usap. Wala ring lakas ng loob na humarap sa iba. Makalipas ang ilang oras, tinawag siya ng management. Sa conference room, hindi na kasing bigat ng nakaraang gabi ang eksena, ngunit sapat na ang lamig ng pakikitungo upang maramdaman niya ang distansya. Gilbert, panimula ng isa sa mga executive. We appreciate your contributions to this company. Napayuko siya. Alam na niya ang kasunod. Pero ang nangyari kahapon ay hindi namin kayang baliwalain. Bilang isang manager, inaasahan naming ikaw ang magiging ehemplo ng respeto at profesionalismo. Hindi lang performance ang basehan dito. Dagdag ng isa pa. Character matters. Tumango si Gilbert. Hindi niya maipagtanggol ang sarili. Paglabas niya ng silid, tila mas luminaw ang lahat sa kanya. Hindi niya na kailangang hintayin pang tuluyang mawala ang lahat bago siya gumawa ng hakbang. Mabigat man sa loob, nagdesisyon siya. Kinahapunan, isinulat niya ang kanyang resignation letter. Habang tinatype ang bawat salita, parang unti-unting bumabalik sa kanyang isip ang lahat. Ang kanyang pagsisikap, ang kanyang mga pangarap, at ang mga pagkakataong hindi niya pinahalagahan ng ibang tao. Lalo na ang mga simpleng empleyado na tulad ng kanyang mga magulang noon. Napahinto siya sandali. Ngayon niya lamang lubos na naunawaan kung papaanong minsang minamalit ng iba ang kanyang pamilya, yun din ang ginawa niya sa iba. At ang mas masakit pa, dahil siya mismo ang gumawa. Kinabukasan, isinumite niya ang kanyang resignation. Walang drama, walang paliwanag, tahimik niyang iniabot ang papel. Tinanggap iyon ng management at sa loob ng ilang araw ay tuluyan na siyang umalis sa kumpanya. Walang nagpaalam ng maayos sa kanya. Wala ring nagtanong kung saan siya pupunta. At higit sa lahat, wala na si Stella. Sa mga sumunod na linggo,
Tila nawalan ng direksyon si Gilbert. Hindi niya alam kung saan magsisimula ulit. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng pagdududa sa sarili. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, doon niya unti-unting hinarap ang katotohanan. Hindi ang kumpanya ang nawala sa kanya. Hindi rin si Stella, kung hindi ang respeto na siya mismo ang sumira. At habang iniisip niya ang mga pangyayari, isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi sapat ang talino at sipag para maging tunay na matagumpay. Dahil kung wala kang respeto sa iyong kapwa, kahit gaano kataas ang marating mo, madali kang babagsak. At ngayon, nasa ilalim siya, handang magsimulang muli. Ngunit sa pagkakataong ito, dala ang aral na hindi niya kailanman makakalimutan. Lumipas ang ilang buwan matapos iwan ni Gilbert ang kumpanya. Hindi naging madali ang kanyang muling pagsisimula. Mula sa pagiging manager, napilitan siyang tumanggap ng mas mababang posisyon sa isang maliit na kumpanya. Wala nang espesyal na trato, wala nang sariling opisina, at higit sa lahat, wala nang kapangyarihan. Sa unang mga linggo, ramdam niya ang bigat ng pagbabagong iyon. Hindi siya sanay na may inuutos sa kanya. Hindi siya sanay na siya ang sumusunod. Ngunit sa pagkakataong ito, pinili niyang manahimik. Pinili niyang matuto. Unti-unti, napansin niya ang mga bagay na dati ay hindi niya pinapansin. Ang pagod ng mga utility staff, ang tiyaga ng mga rank and file employees, at ang simpleng saya ng mga taong nagtutulungan ng walang hinihintay na kapalit. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga dokumento, may isang janitor na aksidenteng nakabangga ng mesa, dahilan upang matapon ang ilang gamit. Napatingin si Gilbert. Dati, siguradong sisigaw siya. Ngunit ngayon, tumayo siya at lumapit. Okay lang po ba kayo? Mahinaon niyang tanong. Nagulat ang matanda. Pasensya na sir, hindi ko sinasadya. Ngumiti si Gilbert. Isang ngiting puno ng kababaang loob. Okay lang po. Tulungan ko na lang po kayo. At sabay nilang pinulot ang mga nahulog. Sa simpleng eksenang iyon, merong nagbago. Hindi na siya ang Gilbert na kilala ng lahat noon. Hindi na siya ang lalaking mataas ang tingin sa sarili. Natuto na siyang tumingin sa iba bilang kapantay. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting bumalik ang tiwala ng mga tao sa kanya. Hindi dahil sa kanyang posisyon, kung hindi dahil sa kanyang ugali. Hindi man siya kasing taas ng dati niyang narating, mas payapa naman ang kanyang kalooban. Isang hapon, habang pauwi siya, napadaan siya sa isang cafe. Sa loob nito, napansin niya ang isang pamilyar na muka, si Stella. Tahimik itong nakaupo, may hawak na tasa ng kape, at tila malalim ang iniisip. Saglit siyang napatigil, ngunit hindi siya lumapit. Sa halip, pinili niyang magpatuloy sa paglalakad. Hindi dahil wala na siyang nararamdaman, kung hindi dahil alam niyang may mga bagay na hindi na kailangang balikan. At may mga pagkakamali na hindi na mababago ng kahit na anong paghingi ng tawad. Ngunit hindi yun nangangahulog ang wala ng pag-asa. Habang naglalakad siya papalayo, napangiti si Gilbert. Hindi dahil masaya siya sa nangyari, kung hindi dahil natuto siya. Natuto siyang ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi ang taas ng posisyon o dami ng kinikita, kung hindi kung papaano mong tinatrato ang ibang tao, lalo na ang mga walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Maaaring nawala sa kanya ang dati niyang mundo, ngunit kapalit nito ay ang isang bagay na mas mahalaga, isang bagong pagkatao, at sa pagkakataong ito, sigurado siya, handa na siyang umangat muli. Hindi bilang isang taong may mataas na posisyon, kung hindi bilang isang taong marunong rumispeto, at yon ang tunay na tagumpay. Lumipas pa ang ilang mga taon. Hindi na gaanong kilala si Gilbert sa mundo na dati niyang ginagalawan. Wala na siya sa malalaking kumpanya. Wala na sa mga engranding event. At wala na rin sa mga taong dati ay nagbibigay sa kanya ng papuri. Ngunit sa bagong mundong kanyang tinahak, may tahimik na respeto na kanyang natamo. Isang respeto na hindi nakabase sa posisyon, kung hindi sa kanyang pagkatao.
Sa maliit na kumpanyang kanyang pinapasukan, unti-unti siyang umangat muli. Hindi dahil sa pagmamataas o pagpilit, kung hindi dahil sa sipag, tiyaga, at higit sa lahat, pagpapakumbaba. Hindi na siya ang unang nagsasalita sa meeting, kung hindi ang unang nakikinig. Hindi na siya ang madaling magalit, kung hindi ang unang umuunawa. At hindi na rin siya ang naninisi, kung hindi ang unang tumutulong. Isang araw, habang break time, may bagong empleyado na nagkamali sa kanyang trabaho. Halatang kabado ito. Hindi malaman kung ano ang gagawin. "Sir, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya." Nanginginig nitong sabi. Sandaling natahimik si Gilbert. Para bang bumalik sa kanyang isip ang isang alaala, ang basag na plato, ang matandang lalaki, at ang mga salitang hindi niya na mababawi pa. Ngunit sa halip na magalit, ngumiti siya. "Okay lang, lahat naman tayo nagkakamali." Mahinaon niyang sagot. "Ang mas mahalaga, kung papaano mo itong itatama." Napatingin sa kanya ang mga empleyado, tila hindi makapaniwala. "Tutulungan na kita," dagdag ni Gilbert. At sa simpleng pagkakataong iyon, muling napatunayan ni Gilbert sa sarili na nagbago na talaga siya. Hindi na dahil sa kahihiyan, hindi na dahil sa pagkawala, kung hindi dahil pinili niyang maging mas mabuting tao. Sa kabilang banda, si Stella ay patuloy na namumuhay kasama ang kanyang pamilya. Paminsan-minsan, naaalala niya si Gilbert, hindi na bilang nobyo, kung hindi bilang isang aral. Isang paalala na ang pagmamahal ay hindi sapat kung wala itong kasamang respeto. At si Gilbert naman, tuwing naaalala niya si Stella, hindi na siya sasaktan tulad ng dati. Sa halip, nagpapasalamat siya. Dahil kung hindi dahil sa nangyari, marahil ay hindi niya matututunang baguhin ang sarili. Hindi niya matutuklasan ang tunay na kahulugan ng tagumpay. At hindi niya mararating ang katahimikang meron siya ngayon. Sa huli, ang buhay ay hindi palaging nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa parehong tao o sa sitwasyon. Ngunit palagi itong nagbibigay ng pagkakataon para magbago. At yon ang sinunggaba ni Gilbert. Hindi niya naibalik ang nakaraan, ngunit nakabuo siya ng mas maayos na kinabukasan. At sa tahimik na paraan, doon niya nahanap ang tunay na tagumpay. Hindi sa taas ng kanyang narating, kung hindi sa lalim ng kanyang natutunan. Ang kwento ni Gilbert ay nagpapaalala na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng posisyon, laki ng sahod, o sa kung gaano kalayo ang narating mo, kung hindi sa kung papaano mong tratuhin ang ibang tao. Maaaring umangat ang isang tao dahil sa sipag at talino, ngunit kung wala siyang respeto sa kapwa, lalo na sa mga mas mababa ang katayuan sa kanya, madali ring mawawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ipinapakita rin ng kwento na ang pagmamataas ay isang tahimik na kahinaan. Habang iniisip ni Gilbert na tama ang kanyang pagiging istrikto at mapuna, hindi niya napansin na unti-unti niyang nasasaktan at minamalit ang ibang tao. At sa isang iglap, ang ugaling iyon ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ngunit hindi dito nagtatapos ang lahat. Isa pang mahalagang aral ay ang kahalagahan ng pagbabago. Kahit gaano kalaki ang pagkakamali, may pagkakataon pa ring matuto at magsimulang muli. Hindi man maibalik ang nawala, maaaring makabuo ng mas maayos na pagkatao kung tatanggapin ang pagkukulang at pipiliing magbago. Sa huli, itinuturo ng kwento na ang respeto ay hindi dapat pinipili. Ibinibigay ito sa lahat, sa mayaman man o mahirap, mataas man o mababa ang posisyon. Dahil ang paraan ng pakikitungo mo sa iba, ang tunay na magpapakita kung sino ka ba talaga bilang isang tao. Dito na po nagtatapos ang ating mixing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito.
Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!